So, kung ikaw ay magninegosyo, magbabalak magnegosyo, or yung mga nagne-negosyo na, once na tinamaan ka ng kalaban na to, pinasok ka ng kalaban na to, sigurado ako, lubog. Hindi na magpa-prosper yan. Malulugi yan. Sigurado ako dyan. 100% lugi talaga yan. Hindi namin magpa-prosper. Ganito kasi ang kwento. Yung may-ari talaga, or yung founder. Once na yung founder, or yung may-ari, na yung tinamaan sa kalabang to, doon na, hindi na, titigil na yung negosyo. Mamamatay na yan. Sayang yung negosyong tinayo niya, tinamaan siya sa ganitong kalaban. Hindi na tuloy. Hindi na nag-prosper. Hindi na, naglaho na lang. Sayang, malaki sanang chance ang negosyong yun. Maraming matutulungang buhay or tao. Isa na dun yung bisyo. Yung may hindi magandang bisyo. Tinamaan yung may-ari or founder na hindi magandang bisyo. Isa na dun yung pagsusugal, lasenggo, at saka hindi magagandang bisyo na hindi maganda sa katawan, droga, sigarilyo, alak, saka may isa pa, yung mga pambababae. Pasukin ka niyan or nasa isip mo yan, huwag ka na magnegosyo, mamamatay yung negosyo. Paghahaluan mo sa ganyan, papaliwanag ko isa-isa yan. Para sa akin yung pagsusugal. Kasi sa negosyo, kala nyo lang na madali lang magnegosyo. Buong atensyon mo, focus mo sa negosyo. Kasi pag hindi mo dyan nilaan, sigurado ako lubog yung negosyo mo. Matinding trabaho ang pagninegosyo. Kung may plano kang palakihin, matinding trabaho. Hindi basta-basta. Hindi madali. Pati nga kalusugan mo, matataya pa. Pinaniwalaan ko, yung una, yung sugal. Yung sa negosyo natin, na pagmamayari mo, or ikaw ang founder, walang, sa ganitong yung pag maliit pa yan, wala talagang pera dyan. Wala kang pera. Ikaw na may-ari, wala kang pera. Kung kumita man ng maliit yan, kasi maliit yung negosyo mo, maliit pa kita yan. Hindi yan sa'yo, hindi yan sa may-ari, kundi sa negosyo yan. So kung yung kitang maliit na yun, sinugal mo, tinaya mo, or isa sa sugal, hindi mo hawak. Mas maraming talo kaysa panalo. Yun ang katotohanan sa sugal. Maraming talo kaysa panalo. Kung ginamit mo yung pera dyan, yung maliit na pera sa negosyo, paano kung dumating sa puntong na down, dumating sa puntong nangangailangan ng pera kasi nalugi nga. So, yung perang kinita sana, yung maliit na kinita sana, may pangbalik sana, wala na lang. Kaya, ang nangyayari, walang pangbalik puhunan. Kasi sa maliit na negosyo is, may dumadating talaga sa puntong nawawala ng pera. Kung wala kang tinabing kita or yung pera, yung maliit na kita sana is na negosyo, hindi nakapag-prosper sana yung negosyo, yung maliit na negosyo, nakapagbenta pa sana. Matinding oras, sinabi ko nga, matinding oras sa negosyo na ilalaan mo. Wala nang iba. Kaya kung magsusugal ka pa, hindi na. Yung pagsusugal, nakaka-addict yan. Kaya nga daming na-addict sa sugal. Yung maraming oras mo, mapupunta na lang doon. Ang mangyayari, mapapabayaan yung negosyo mo. Down yung negosyo mo. Down yung negosyo mo. Yung pangalawa, yung bisyo na hindi magandang sa kalusugan, sigarilyo. Sayang yun, gastos yan . Gastos yan. Maliit na nga lang kita sa negosyo. Nilagay mo pa sa pang hindi magandang mga bisyo-bisyo, alak, sigarilyo. Wag na. Pangatlo, yung pambababae. Sama yun. Yung natataya dyan is yung oras. At saka kung mambababae ka, magastos. Yun na nga, kung magne-negosyo ka, maliit pa nga lang ang kita niyan, pinambabae mo pa, lubog pa rin ang negosyo mo. Yung oras mo, puyat ka lagi. Kung natataya din dyan is oras at saka pera.
magastos. Kung mawawala dyan, pati pamilya mo mawawala na rin.